Ang tagal kitang hinanap. Dito lang pala kita matatakbuhan. Pinahirapan mo ako ah. Wala ka nakawala ngayon. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being. Last year, nung huli nating in-review yung unang labas po nitong si Rossi ADX 150. So ito, naglabas po sila uli ng bagong model ngayon 2025 ng Rossi ADX 150. Ngayon, iikutan natin na alamin natin kung ano ba yung mga nabago sa kanya. At syempre, update na rin po sa kanyang presyo ngayong May 14, 2025. Dito po tayo sa Rossi Los Baños po, Barangay Maahas. Hindi lang natin ma-confirm mga ka-riders kung version 2 nga ba ito, kasi sa opinion ko lang wala namang nabago sa kanya kundi yung kanyang decals. Okay, kung mapapansin nyo po yung font ng kanyang letters, futuristic na siya. Ayan, digitalized na, di ba? Saka maganda ho rito yung kanyang specifications. Hindi ka na mag-iisip, makikilala mo na siya kasi naka-display na sa kanyang body. Unahin lang natin dito sa kanyang harapan na. Ayan, kita nyo, meron na siyang specs na 4 valve. Siyempre, displacement 150. Then dito ako nakukuyutan ang galing ng pagkaka-design dito. Pinakinggan yung hiling natin na sana i-improve pa yung decals design niya. So ayan na, ginawa na ni Rossi. Kita nyo, maliit lang siya pero basang-basa naman, electronic fuel injection. Hindi na magulo, di ba? Yung kulay niya, no problem na, malinis na. Then combine po siya ng kulay pink saka silver po yan. Pag na sinagan po yan ng liwanag, magre-reflect po yan. And then dito bandang baba, ayan, purong pink na kulay ng decals. And then dito sa likod, syempre yung kanyang model name na Adventure. Then isa pang specs na water cooled. Then meron siyang lining na mga decals dito, yan, reflectorized din po yan. At syempre ito yung kanyang description. Isa pang specs niya na fuel injected, Euro 4 compliant na po itong si ADX 150. Pero para sa akin mas angat ang kulay nitong si kulay red. Kita nyo naman yung color combination niya, di ba? Elegant na siya tignan, at the same time very premium pa ang kanyang looks. Okay, syempre ganun din po yung mga pwestuhan ng kanyang decals. Okay, bali tatlong kulay po ang available dito. Ang available lang po ngayon dito sa Rossi Los Baños na Barangay Maahas. Ito pong kulay red at saka kulay black. And then yung wala lang pong kulay dito, yung kulay blue. Hindi ko nagkakamali, cyan blue po yun. Okay, bali tigatlong kulay po kasi dun sa unang labas po nito sa model 2024, black, red, saka white ang kulay. Dito naman black, red din, then cyan blue. And then sa kanya pong windshield, mapapansin nyo, medyo maliit siya, no? Pero importante ho dito, hindi siya tinted. Bali, clear visor siya. Maganda po yung clear visor para kitang-kita natin yung harap natin, hindi makaka-block sa ating vision, lalo na kung gabi tayo magmamaneho. And then syempre, adjustable pa po itong kanyang windshield. Ito ho yung kanyang bracket na plastic lang. Pag i-adjust natin, ihilahin lang po natin itong pihitan dito, then imumove pataas. Di lang natin kaya ng sabay, wala tayong katulong kaya magtataas pa po yan or bababa pa. Okay, nakataas na pala siya, sagad na po pala yung kanyang position taas. So ayan yung kanyang space. So siguro bababa po ng mga
3 inches yung kanyang windshield kapag ibinaba natin itong kanyang adjustable na bracket. Sa lighting system naman po, wala namang nabago. Ito pa rin po yung kanyang twin headlight na projector lamp. Ayan, para siyang mata ng kuwago dito, di ba? Ang laki. Saka ang sungit ng kanyang forma, di ba? Ayan, galit yung kanyang kilay, oh. Nasalubong na ang kilay. Kaya wag tayong luloko-loko pag nakasalubong tayo na ADX. Okay, bali all LED po yan. At ang maganda ho rito, yung kanyang turning signals, mataas ang level, kitang-kita. Then flexible pa siya, oh. Maganda yung pagkaka-flexible niya, napakalambot niya. Kaya kahit madanggi po ito, hindi siya basta-basta masisira. O ayan, kita nyo yung kanyang mga diode, oh. Kaya LED rin po ang kanyang turning signals. Wala namang nabago sa kanyang lighting system. Gantong-ganto pa rin po yun sa unang model, yung sa model 2024. Ayan, malapad na tail light. Sa gitna po yung kanyang stoplight. Ayan, ang daming diode dito sa gitna. And then kanya pong tail lights, ito magkabilang side. Then sa turning signals, ganun din po kapareho sa front. Flexible na flexible siya mga riders. Siyempre mga LED na lahat yan. And then sa kanya naman po mga gulong, obvious naman na talagang pang off-road na to. Sa design pa lang ng kanyang gulong dito sa front. Ayan, bulky siya na makapal. Yan importante sa mga pang off-road na motorsiklo. Yung gantong adventure bike, nasa gulong po talaga ang buhay niyan. Dapat talaga makakapal. Kahit hindi naman siya naka-rim set, okay lang, di ba? Ang ganda ng kanyang mag wheels. Ayan, kulay bronze. Okay, may sukat po ito na 110 by 80 by 14. Wala namang ipinagkaiba dun sa unang labas. Siyempre, tubeless na po yan. Sana kung magkakaroon ng version 2, magkaroon na ng ABS, diba? Para sa braking system natin, mas maganda. Kasi ito po ay, hindi po ito ABS mga riders, sa speed sensor po ito. Bali naka single disc na meron pong triple piston caliper dito po sa front brake. At kahit wala ho siyang ABS, sulit na rin dito sa CBS. Alam nyo, kapag 150cc, saktuhan na ang CBS. At itong gantong adventure bike naman, hindi naman tayo magiging kaskasero dito eh. Kasi kadalasan mas magagamit natin to sa mga lubak-lubak na daan, madudulas or uphill or downhill na mga lugar natin. Doon naman natin siya maaasahan. Kaya pagdating sa top speeding, wag na po natin pagsabayan, lalo na dun sa mga scooter na pang on-road, pang alsada lang. Hindi ko talaga uubra yung mga pang off-road at wag natin gawing pang karera. Buti hindi nalis yung kanyang rubber boot dito po sa kanyang telescopic fork na front suspension. Malaking tulong po ito, hindi lang basta pang forma, siyempre protection din sa dumi at sa mga buhangin na pwede pumasok po sa loob ng ating mga fork. And then dito naman po tayo sa rear tire. Mapapansin nyo, maliit na 1 inch yung kanya pong diameter. Nasa size 13 lang po itong kanyang wheels. Yun naman po ang tama kapag adventure bike, diba? Dapat medyo naka-upright ang position ng ating manibela para komportable tayo, hindi pa subsob, lalo't mga rough road ang ating dadaanan. Okay, dito po sa rear tire, meron po itong sukat na 130 by 70 by 13. And then naka-dual shock na po siya na rear suspension. Sana nilagyan na rin ng sub tank, diba? Para mas kompleto ang get up ng isang adventure bike. And then sa kanya pong muffler, may shape yung kanyang plastic na heat guard. Carbon loading na rin siya mga riders. Okay, kahit halahati lang, okay naman yan. Shield na natin to sa ating binte. Hindi naman para idikit pa natin dito, di ba? At dito sa tip, ayan, protected din siya ng metal na heat guard. And then stainless yung kanya pong mga Allen bolt. Okay, malilimutan ko pa. Dito po sa kanyang rear brake, naka single disc na meron po single piston caliper. Galing talaga nitong decals niya, di ba? Ito yung kanyang pagkakakilanlan. Ito, itong X, Adventure X po kasi yan eh. Kaya ADX. Ito maganda, naka-plastic po. Pag tinanggal natin yan, nakita nyo, re-reflection. Huwag natin galawin. Maganda yung kanyang lalagyan ng engine oil, hindi masyadong malalim eh. Kaya hindi tayo mahirapan pag-change oil. 900 ml po pala ang kanyang engine oil capacity. May protection yung kanyang radiator. At hindi naman siya masyadong bulky. Pero sana nilakihan pa para hindi na tayo mapadikit talaga dito sa kanyang elbow, di ba? Zero oil capacity nasa 120 ml. Kaya mabilis din ang pagpapalit. Hindi ko lang po matandaan kung ganito rin yung sa unang labas nila na ADX 150. Carbon loading na rin siya. Hindi basta-basta yung magagasgas eh. Okay, wala na po siyang kickstart mga riders, ganun pa rin. Wala pa rin pong kill switch sensor yung kanyang side stand. And then yan po ang kanyang center stand, ang lapat din, no? Then panalo sa ating footrest. Sa disenyo pa lang niya, di ba? Very futuristic na rin. Ito lang rubber, okay lang kasi malapad siya. Ito ang gusto ko sa isang footboard. Ayan. Combine na po siya ng steel at rubber matting dito sa kanyang extension ng footboard. Wala na tayong papalitan kasi medyo mahal din yung gantong mga matting, di ba? So ayan, tatapakan nyo na lang, ayos na.
At hindi naman tayo dudulas dyan, kita nyo naman, oh. Then nakala ko combine siya sa black lang itong red na kulay. Pagdating pala dito sa bandang likod, kulay gray siya, di ba? Glossy gray. Bumagay naman. May pagka metallic gray siya eh. Hanggang sa kanyang grab bar pareho lang ng kulay, oh. Maganda rito, mataas siya. Sakto ang ating kamay, oh. Hindi tayo lapat, hindi maiipit. Then yung kanya pong taillights, ang ganda rin ng shape, oh. Yung kanyang pairings dito sa likod, itinerno nila sa shape ng kanyang taillight, kaya para siyang may buntot dito. And then buti pinalapad yung kanyang rear fender para nga naman sa talsik ng putik hindi masyadong madami. At lalo ngay papasok na tag-ulan, malaking bagay po itong malapad na rear fender. At ito meron din siyang tire hugger sa loob. Maganda, meron siyang clearance na inilagay. Kasi pag magpapalit tayo ng gulong, tingin ko kahit hanggang 140 pwede pa po dito. At hindi dikit sa kanyang rear suspension, di ba? Meron pa siyang clearance. Pero tingin ko sakto itong 130 kasi pa nagpalit tayo, may tendency na umabot dito sa suspension, di ba? Eh na siguro yan. Saka kapag namang gantong pang off-road na gulong, pang dual sport, ayan, makakapal na yan. Kaya sulit na. Check natin kung may binago sa kanyang upuan, ha. Buti bukas na itong isa. Tanggalin muna natin itong plastic. Okay, yun pa rin po dun sa unang labas sa model 2024, gantong-ganto pa rin po yung klase ng kanyang seat cover. Single tone lang siya, wala na siya mga stitch, pero maganda rito, meron ng stopper dito, so para ka na rin naka-camelback type na upuan. At malalim yung kanyang tabas, yung kanyang shape, magiging komportable po talaga ang puwitan natin dito sa rider seat. Yun lang, dito sa back rider natin, nagsiserve na rin to as stopper niya, di ba? Para wag mapadikit masyado yung ating angkas. Okay, buksan natin nga ulit. Then malapad yung kanyang U-box. Okay, may dala tayong helmet na quarter face. Sukat natin, ha. Okay, ito nakursunadahan natin, oh. Budget meal lang to, wala pang 2K. Bali quarter face na Zebra helmet. Ewan ko kung anong model ba. Ito, Diamond nga ba? Ayan. Ito sigurado pasok na pasok dito. Ay, tanggalin muna natin itong takip. Ayan yung cover ng battery. Balik muna natin. Ayan. So luwag pa. O di ba? Hindi lang ako sigurado sa full face sa mga riders, pero kasi ang lalim ng shape nitong kanyang upuan, kaya pasok na pasok yan. And then dito nakapwesto yung kanyang battery sa gitna. Then pag tayo po'y mag-i-scan ng ating, magdadiagnose tayo ng ating board, ayan, dito po yung kanyang pwesto. Alam niyo mga riders, marami pang pwedeng gawing improvement dito. Kagaya nito sa kanyang ignition system, naka-manual pa rin po siya yan, di susi. So tingin ko yung mga susunod na ilalabas, sana maglabas sila ng keyless na para additional sa kanyang security and safeness. Okay, bubuksan natin yung kanyang tank. Ayun. Maganda dito siya nakapwesto, hindi nakatalikod, di ba? Mabilis ang access natin. Okay, 11 liters po ang kanyang fuel tank capacity. So malaki po ang kanyang tanke mga riders dahil meron po siyang 40 kilometers per 1 liter na fuel consumption. So ang layo na mararating ng isang full tank dito, nasa 440 kilometers. Kung di ko nagkakamali, hanggang Baguio, abot. Hanggang Ilocos Sur pa siguro. Magmula po dito sa Los Baños, Laguna. Okay, sa mga nagtatanong naman kung kaya ko ba yan, abot ko ba yan, alamin natin na kasi meron po siyang 142 kilos sa wet weight. So may kabigatan po siya mga riders, ha. And then yung kanya pong ground clearance 120 mm lang po. Alam nyo, mababa po ito kasi kadalasan pong adventure bike mataas po ang ground clearance niyan. So dito naman po sa seat height 780 mm po. Nasa 100 km per hour lang po ang kanyang manufacturer's claim na top speed. So talagang hindi siya design mga riders na pangratratang motorsiklo. Pero pagdating naman po sa mga palaban or iba't ibang kondisyon ng ating kalsada, maaasahan natin ang Rossi ADX 150. And then ganoon pa rin po sa kanyang instrument panel. Full digital po siya na naka LCD screen. Then medyo malapad siya mga riders. Siguro kung di ko nagkakamali, ang size nito ay nasa 4x6 inches yung laki ng kanyang screen. And then check natin yung kanyang handlebar. Medyo malapad po siya mga riders. So nakadagdag haba po itong kanyang bar end. Okay, kulay black ang kanyang naked handlebar na aluminum. Pagdating sa handle post, malupit din. Sana nilagyan na ng brand dito ng Rossi, di ba? Ayan, aluminum po ang kanyang handle post na meron pong stainless na mga bolt. Very organized naman yung kanyang mga cable, hindi siya magulo, di ba?
Okay, sa kanya po mga switches and button, kumpleto po yung kanyang mga warning signs. Ayan, meron po siya ditong passing light. Napaka-importante po nito kapag tayo po ay overtake o nagmamadali, may mga kasalubong. Gumamit po tayo niyan. High beam, low beam sign, syempre. Okay, meron po siyang hazard lamp. Ito itong kulay red na button. Turning signals, then horn. Ito naman po sa kabila, meron po siyang kill switch. Switch po ng headlight, turn off, at saka electric starter push button. And then nandito po sa left side yung kanyang charging port. Ayan, USB ready na po siya mga riders. So maganda rito, maglagay tayo dito ng cellphone holder. Para pag mag-charge tayo, maliit na wire lang ang kailangan natin. Then ganun pa rin po, isa lang ang kanyang pocket na andito sa left side. Ayan, malalim naman siya mga riders. Okay, maganda rito, may spring siya, bumabalik. Kahit hindi natin siya i-lock, babalik siyang kusa. Ayan, pasok na pasok. Madaming cellphone ng kada yan nating lagay. Siguro kahit mga 5 na cellphone, kasyang kasya dito. Hindi lang tayo sure dito mga riders ha. Siguro pwede tayo maglagay dito ng hook para sabitan, di ba? Para sa kompletong engine specs po nitong si Rossi ADX 150, 4-stroke, single cylinder, 4-valve na po siya, single overhead cam, water cooled sa kanyang cooling system, electric fuel injection po sa kanyang fuel supply system, Euro 4 compliant po sa kanyang emission control, and then 150cc displacement with maximum power of 14.6 horsepower at 8,000 RPM and 14 Nm of torque at 6,750 RPM. Expect na natin mga riders sa medyo mataas pong seat height ito kasi side stand natin siya, medyo mataas siya, kaya sukatin natin ha, tayo ay 5'8". Okay. Ayan, as expected. Ayan, medyo tiyad po tayo ha. Kung di ako nagkakamali mga riders, nasa 780 mm ang kanya pong seat height. Pag sa 5'8", medyo komportable po tayo kasi mahaba yung ating binti. Ayan, lapat po yung dalawang paa natin. No? Pero once na tayo po ay umatras na, minaksimized natin yung kanyang upuan. Ayan, tiyad na po yung ating dalawang paa. Anyway, marami naman po mga pamamaraan para mapalowered ba to. Isa sa paraan po, palit tayo ng upuan na medyo manipis lang para bumaba siya, di ba? Okay, parang naninibago ko. Lapad po talaga niya kanyang manibela. So check natin kung aabot sa hita. Okay, dahil nga pala naka-upright yung kanyang manibela. Ayan, malayong-malayo po yan sa ating hita. Or mga 5 inches na distansya pa. So no problem sa mga sharp curve. Yun lang, hindi natin pwedeng isingit po to sa mga traffic kasi ayan o, lapad po nyo. Pwede tayong makatanggi ng side mirror para nagkamali tayo ng tansya. Napaindayog tayo ng konti. Mas suwabe po ang resuspension ng ADX 150 itong model 2025 ha. Hindi ako magkakamali, parang mas malambot pa po to dun sa naunang version. Ayan o, check nyo ha. Tahimik niya o, mag-i-expect ako ng langit-ngit kasi pine-pressure ko na ho siya ng gusto eh o. Wala siyang langit-ngit o ano man lago to. Yan. Quality yung kanya pong rear suspension mga riders. Sulit na sulit sa suspension. Ganun naman dapat talaga kasi nga pang off-road to. Expect natin mapapadaan tayo sa lubak-lubak. So dapat ready talaga yung kanyang mga suspension. Okay, dito naman po sa kanyang rear brake na naka-disc. Okay. Malakas po ang preno niya oh. Lalo't naka CBS pa po siya. So nagtutulong po yung dalawang preno niyan. Okay, dito naman sa front brake. Siyempre disc din. Equal po sila ng stopping power pagdating sa kanila mga preno. So no problem na. Safe na tayo dito sa ADX.
Ngayong May 14, 2025, ito na po ang updated price ng Rossi ADX 150. Yaran! Okay, ang down payment po niya, yan, hindi na bago. 10,000 pa rin po. Sa 3 taon, 4,495. Sa 2 taon po, 6,035. At sa 1 taon naman po ay 10,660. Then 300 pesos po na rebate. And then ang kanya pong previous ay yung kanya pong 3 years free LTO registration. Okay, 110,000 po ang cash price ng Adventure X 150 ng Rossi. Ayan mga ka-riders, sa mga interesado po, pwede nyo po silang pasyalan dito sa National Highway ng Barangay Maahas, Los Baños, Laguna. Bali, ang landmark po nito ay katabi lang po nila ang Kasambili Consumer Store. Pag galing po tayo ng Santa Cruz, nasa right side, at kapag galing po ng Calamba, nasa left side naman po. Ilang mga riders, wala po silang Facebook account, pero in case na interesado po kayo at wala kayong time pumunta, ito po ang kanilang contact number. Tawag muna po kayo. Pwede rin po kayo mag-text. Ayan, dito po sa 0998-594-1491. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel mga riders.